Akalain mo yung hari na. King pa. Oo. Si Haring King. 4 billion ang utang. Nabaon na. Taong 17th na century. Itong si King Louis. Nabaon sa utang. Sumunod dyan si King Philip. Dito pinangalan ng ating bansa, di ba? Si King Philip. Kailan dumating si Magellan? 1500s. 1500s. Si King Philip, taong 1500s, nabaon din sa utang. Kaya siguro pinaalis niya si Magellan. Maghanap ka nga doon ng mga utangan. Dahil si Magellan ay pinaalis ni King Philip, di ba? Tama. At nung natagpuan niyang Pilipinas, pinangalan niya sa kanyang hari na si King Philip. Kaya ang ating bansa ay simula no'y tinawag ng Philippines. Dahil sa kanyang hari, siya nakadiscover. At sa mga hindi nakakaalam, si Magellan ay hindi Espanyol. Isa siyang Portuguese. Portuguese pala yun. Magellan, Portuguese. Hindi niyo alam yun, no? Dahil invento ko lang lahat yan. Aray ko. Paniwala ka. Ang galing, ano? Oo. Diba? Eto na yung totoong kwento. Ngayon, dumating ang panahon na mga tao'y pwede na mangutang at napaganda pa. Meron pang card. Credit card. So, ikukwento natin ngayon, paano ba nag-evolve ito noong unang panahon? Sinaunang panahon, wala pang pera, ang kalakalan ay ginagawa sa pamamagitan ng barter system. Palitan ng produkto, bigas, kapalit ng asin, baka, kapalit ng tela, gano'n. Ngunit dumating ang panahon na hindi laging pantay ang halaga na ipinagpapalit. Kaya ay pinanganak ang konsepto ng utang. Ibalik ko na lang. Ibibigay ko muna ang bigas ngayon, babayaran mo ng asin sa hanihan. Ganun pala yun, Papa Jefe. Sinauna ang sibilisasyon na formal na lending sa Mesopotamia 4,000 years ago. Nagsimulang gumamit ng clay tablets para isulat ang kasunduan ng utang. Ang mga magsasaka ay umuta ng buto o hay at kailangan magbayad pagdating ng ani. May interest na rin tinatawag noon, isang maliit na dagdag na bayad kapalit ng paggamit ng yaman. Sa Greece at Rome, nagkaroon ng mas formal na money lending. Ang mga mangangalakal at bangkero ay nagpapautang gamit ang pilak o ginto. Ngunit dito rin nagsimula ang problema ng labis na interes, kaya nagkaroon ng mga batas laban sa... Di na rin nakakabayad. Oo. Sobrang Anong taas na tubo. Sabi ni Erant Pamplona, signs na hindi makapagbayad yung umutang sa'yo pag nag-post na ng Bible verse. Wow! Wala ka na laban doon. Pag nag-post na, ang sino mang nagmamataas ay siyang ibinababa. Ang sinong Sino man ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas. ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at patay tayo dyan. Hindi ka na makaimik niyan. May mga bayad niya. Gitna panahon, Papa Jeboy, pag-usbong ng banking nang lumago ang kalakalan sa Europa, pumasok ang mga merchant at banker sa Italy. Mga pamilyang tulad ng... Sa Italy pala nagsimula. Oo. Ang bangko. Isip ko Amerika. Hindi. Medici. Pamilya tulad ng Medici ang nagpausbong ng sistemang pagpapautang. Dito rin unang lumitaw ang promissory notes. Ayan na. At letters of credit. Ayan na, Mga sulat na nagsasabing may perang nakalano pwedeng bayaran sa ibang lugar. Ngayon, sino daw ang nagsabi at nagpauso, sabi ni Kenan Jeffrey. Sino nagpauso ng ilista mo muna sa tubig? Dito sa Pilipinas yun. Sa Pilipinas yun. Aray ko. At ito ang
Kasi noong unang panahon, yung mga Pilipino, nag-uusap lang yan pag naliligo sa batis. Ngayon, pag nag-usap sila, nagkasundo sila Doon na, no? Ilista. Pare, pautang mo. Oo. Just nililista na sa tubig. sa tubig. Oo. Eh sa batis yun, umaagos. Pati yung lista, naagos. Simula Simula nun. Hindi na nabayaran. Aray ko. Kasi nga, ilista mo sa tubig. At ito ang ninuno ng credit system, Papa Jepoy, hindi mo kailangang magdala ng ginto. Dala mo lang ang isang kasulatang may tatak ng bangko. Ito naman, Industrial Revolution, modernong lending. Pagsapit ng 18th at 19th century. Sumabog ang negosyo at industriya. Ang mga bangko ay nagsimulang magpautang hindi lang sa magsasaka, kundi pati sa mga negosyante, manggagawa at ordinaryong tao. Naging mas accessible ang personal loans at nagsimulang umiral ang konsepto ng installment payment o hulugan. Buti nga may mga ganyan, hulugan eh. Pero yung iba talaga, wala. Sin lang. Hindi talaga maghulog yan. Sin lang. Long press. Ito naman, pagsilang ng credit card. Noong 20th century, nagbago ang lahat. 1920s USA may tinatawag na charge plates. Ayan lang yung naisip ko sa US. Sa, 1920 to. Sa Italy pala nagsabi na may dadalhin yung tao kahit saan ka pumunta, Pwede may mong- kakayahan ako magbayad. Sa Italy pala yun. Oo. Iniisip ko sa USA na may credit card na sila, kahit wala silang pera, basta dala lang itong ID, Oo. mababayaran nila. Dala yung letter. Bangko ko magbabayad. Sa Italy pala yun. Kailan lang yun? Ginaya lang ng US. 1920s to. May 1920s. tinatawag na charge plates at credit coins. Ginagamit ng department stores para sa mga suki nilang mamimili. 1920s. 1950s. Lumabas ang Diners Club card sa Amerika. Ito ang unang tunay na credit card. Ginagamit ito ng mga negosyante para makabayad sa restaurants at hotels kahit wala pang cash. 1960s, sumikat ang Bank Americard. Ito na yon na naging Visa na. Ayun na yung sikat ngayon. At Master Charge na naging Mastercard. Mastercard,